agenda natin for today. So, manonood tayo ng theater play. Ang papanoorin natin is ang Babae sa Septic Tank 4. Wow! Wala lang, natripan ko lang, nakita ko na. At saka kasi ang tagal ko na rin hindi nakapanood ng play. Gawa ng kami nung high school sa PCS, busog na busog kami sa play. Kasi dun parang yung culture ng Paco Catholic School is talagang inano kami sa activity. So, yun. More play kami dun. So, na-miss ko lang mag-play ngayon. Kaya, mananood kami. So, ayan. I-date ko. Wala naman akong choice. So, yan. Medyo plain pa yung itsura ko kasi wala pa akong tip-tit. Tip-tit lang naman ako. So, later on, pagka nating sa venue, tsaka ako mag-play. So, let's go! Skyway! Ano pa siya ko? 30 minutes, pero ang ETA namin 7:30 yung play. Sana hindi mag-start ng on time. Kahit mga 15 minutes or 10 minutes lang. Ano mo kayo? Sila
just ended. So, paalis na kami. Hindi ako nakapag-vlog kasi bawal. So, sobrang galing. Saka sobrang galing. We're on our way home. Dito na kami sa parking. Dito kami sa nag-park. St. Joseph College, Quezon City. Kasi dito talaga yung parking ng PETA Theater, no? So alam mo, sobrang galing. I mean, very random yung script nung play. Hindi siya like yung typical na, play na may plot, may walang ganun. Parang kung ano yung concept ng babae sa septic tank, ganun talaga yung concept niya. Pero sobrang galing. Nandun si JC Sato, sa Pogi. Si Direk Andoy Ranay. Sobrang galing din. Lahat magaling. So, nakaka-inspire pumasok sa theater. Lalo na sa blood ko, sa blood ng Raymundo, parang kami, kumbaga, kailangan namin express yung sarili namin. So, I think we're into art. At parang ganun na din ako. So, ayun. Sana, since gusto ko maging artista, sana, lakas daw po na yung theater. Mapasok ko yung theater. So, let's see. So, pauwi na kami. Kakain muna kami. So, kailan kaya ako makakapasok dyan? Nakapasok ko na dyan eh. Yeah. Nagitbulaga ka na eh. Pero hindi yan dyan. Sabay Broadway yun. Okay. One day, makakapasok din ako dyan. Magiging artista ako. Tandaan yan. Dapat nga. Ako nga, dapat artista ako, di ba? Tigilan mo. Tigil ka. Sabi ng nanay ko. Ganyan na, magulo ang showbiz. Mas magulo nga buhay mo ngayon. Anat? So, we're here sa... Saan to? Uncle Mo's. Tapos umorder lang kami sa Frank. Kebab! Being satisfied. This is for him and this is for me. Ito reserved para sa chicken. Yummy! So we're done eating dinner. Late dinner. Hindi na mukha tayo. So, we had chicken wings, Frankie's, Uncle Mo's, cravings nito. Tapos ito. Ice cream, big scoop. We can't skip this one. Kapag kumakain sa Uncle Mo's, the best, big scoop. So, uwi na tayo para makapag-relax na. Let's go! So, we're home. So, yun, story time lang. Maganda naman yung overall, ang rating ni Pao is 8.5. Ako rating ko would be 9. Maybe because medyo naanuhan lang ako dun sa story. Though siguro kasi gano'n naman talaga yung concept ng story nung ang babae sa septic tank, no? So, actually, 1 lang yung natatandaan kong napanood ko. 2, 3, hindi ko na maalala. So, yung 4, medyo, yun nga, I have no idea what's going to be the story. And also, kung sino yung mga characters, except for Eugene Domingo, syempre. Pero yun nga, sa acting, doon ako okay, kasi sobrang galing nila. Though, siguro, well, technically, tagal na ako nakakanood ng theater, no? Because sa Paco Catholic School, the entire high school life ko, from first year to fourth year, nanonood na kami ng plays. Kasi libre yon. Actually, natatanda ko libre yon eh. Libre yung ticket na yun, or kung may bayad man, medyo mura lang. Alam mo yun. Talagang in-encourage kami ng Paco to engage to different activities, arts. So, yun. Kaya,
every year, siguro mga twice or thrice a year kami nagkakaroon ng plays na pinapanood doon. Kaya hindi na sa akin bago yun. So ngayon parang na-miss ko lang na manood ng theater plays. And yun pa rin, lalo na ngayon mga artista talaga. So magaling talaga, lalo na si Eugene, syempre siya nagdala doon. And then si JC Santos, sobrang pogi. Pero alam mo, yung mga itsura ng mga artista pala talaga parang kung ano lang kung ano yung nasa TV, yun lang din sa personal. Siguro very limited lang yung artista na iba sa TV at iba sa personal. Siguro ang pagkakatanda ko for me, si Nikki Hill. Nakita ko dati sa Rockwell yun. Iba yung itsura niya, ang ganda niya at ang kinis niya sa personal compared sa TV na parang kala mo morena idol. Pero talagang maganda siya sa ano. And then si Carmina Villarreal, nakaraan lang, nanood kami ng Spider-Man, nandun sila. Si yung anak niya si Mav, and then yung babae, and then si Ashley Ortega. Si Ashley Ortega hindi ko na-expect na ganun siya kaganda. Sa TV, hindi siya pretty, pero sa personal, sobrang liit ng mukha. Tapos, ang ganda, para siyang, ito, yung Dakota Johnson ba yun? Basta parang ganun yung itsura niya, ang ganda niya. So, yun nga, going back, si JC Santos, at saka si Eugene Domingo, si Andoy Ranay, Direk Andoy Ranay, yun, same lang yung itsura nila, at nakakatawa talaga, lalo na si Direk Andoy, nakakatawa talaga siya. So yun, again, maganda yung theater play, and it's another set of experience for me, lalo na sa asawa ko, kasi asawa ko hindi pa nakakapanood ng theater. So I'm looking forward to more plays that I would love to see, no? I'm looking forward kasi parang na-engage ako, alam mo yun, na inspire akong i-express din yung sarili ko. So hopefully, no, kung papalarin at saka kung bibigyan ako ng pagkakataon ni Lord, kung talagang parang gusto kong itry umarte, sana matupad, kasi isa rin talaga ako mag-artista. Kung alam nyo lang, dati I'm begging mama na bakit hindi mo ko, or blaming her na ba't di mo ako pinag-audition, or di mo malang ako pinag-VTR and all, kasi yun nga, kasi ano pala, parang outlet ko yung pag-aarte din, kasi dati nag-aarte din ako sa sa salamin. And actually nasa dugo na din talaga ng Raymundo yun. We are all into arts. It's either painting, plays, yan, kasi may pinsan din akong director ng plays, and he is Palangka awardee. Shout out to Kuya Ian Valles, no, Raymundo Valles. So Palangka awardee yun, marami na din siyang plays, and wala pa ako miski isang napapanood kasi hindi ako masyadong informed kung ano ba mga plays na nandyan. So yun, kaya yun, I'm looking forward to more plays to see. Tapos yun nga, ako, tulad namin, ako singing, dancing, that's how I express myself, into sports, ganyan. Pero meron din talagang parang hidden desire na, shucks, parang gusto ko ding umarte. Gusto kong itry umarte para ma-express ko ng sobra yung, magkaroon ako ng outlet for my emotions, no? So, ayun lang naman. Yun. So, ang ganda ng ang babae sa septic tank. So, I encourage you guys, kahit hindi yung septic tank, babae sa septic tank ang panoorin nyo, I encourage you to see more plays, kasi they badly need us. And also, they deserve to be on the spotlight. Again, alam naman natin na lahat ng mga veteranong artista sa media, sa TV, nanggaling talaga sa theater, no? Given si Kim Molina, si Gerald Dapoles, yan, si Eugene Domingo, JC Santos, lahat yan nanggagaling sa theater. So, kumbaga, supportahan natin sila. They deserve the spotlight again. So, buhayin natin yung teatro, kasi doon din naman tayo nagsimula dati. Doon ako lumaki bilang batang 90s. So, yun, again, I hope you enjoyed my vlog today. I just wanna share yung very random lang na day na nag-leave ako just to unwind. Medyo, alam mo yun, medyo responsibility ko sa work. So, I need something to brighten up my day, to unwind, to distress, release all of the
toxins, hindi yun toxins, but you know, just to distress. Gusto ko lang din ng parang in the middle of the week, work week, meron akong parang a day na i-spend ko lang ng time sa husband ko at saka sa sarili ko and to do what I want. Yun lang naman. So again, thank you Lord for giving me that opportunity na magawa ko din yung mga bagay na pangarap ko or mga gusto ko kahit kailan ko gusto. So kumbaga choice, alam mo yun, having a choice is a privilege talaga. So again, thank you Lord, hindi naman din yan hiningi, hindi din yan hindi ko din naman yan inasahan, kumbaga binigay niya lang din sa akin. So yun, sa kanya ko lang pinapapasalamat yun. So again, yun lang, and salamat sa panood. See you on my next vlog. Good night!